General Marcelino Avila mula sa CUBC. Sa tutugan sa ating katutugan na kasama natin dito ngayon sa tapat ng bahay ni Pangulong Aquino. Mula na naman po lang sa Aquino noong June 2010. 114 ang mga biktima ng extrajudicial killings. 14 ang naging biktima ng sapilitang pagkawala at 7 ang naging biktima ng torture sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Patuloy ang pagdarahas ng kanyang mga dagdigong militar doon sa mga probinsya, lalo na sa Mindanao. Nakita natin na pinasang yung manok ng militar sa Southern Tax Center. Nagtatanggol lamang sa karapatan ng mga buhat at katutubo sa Cotabato. Dito rin natin nakita sa kanyang resumen ang panumuslang doon sa pamilya na isang IT leader sa Mindanao. Pinasang ang pamilya niya dahil pinagtatanggol nila ang kanilang karapatan sa lupang ninuno at sa karapatan sa sariling pagdedesisyon. Karugtong na ang ayos ng bayanihan ay nakakarating sa mga komunidad. Sa mga komunidad ng ating mga katutubo, hindi naman sa kanila, kundi pati sa loob ng mga paaralan. Nakakapasok ang militar sa loob ng ating mga pamantasan at tuloy-tuloy sa ganoong bansa. Isa dito ng halimbawa, mabuto lamang November 19 sa Palawan State University. Sa gawa na isang forum ang militar at nagtag ang ating mga kasamahan sa College University of the Philippines. Ginagawa niyo tayong masama. Ginagawa niyo tayong mga miyembro na employee. Gawain namin mga campus-journalists na-expose ang mga ganitong katulad na issue dahil hindi ito umaere ay nalalapala sa mainstream media. Tungkulin namin ipahayag sa kabataan sa mga mag-aaral ng mga pamantasan at tuloy-tuloy. Ang karainan ng mga mag-aaral, ng mga mamamayan at ng mga katutubo natin kababayan. Kung patuloy, magdadasin, ng Pangulo ito, ng resume ito, ang ating mga karapatan. Ano na lamang ang magiging kinabukasan ng ating bayan. Ngayong araw po, sinusunod natin na ikatatlong anibersaryo ng Maginoo Massacre. Walong katao kasama ng 32 mga nakayagang pinasdang noong November 23, 2009. Dahil lamang sa mga pagtinatikan at manais ng pamilyang ampatuan sa Maguindanao. Hindi po tama yun. Ang mga mahayag na pinasdang na nagpapahayag lamang ng katotohanan na nagtatanggol sa karapatan ng ating mamamayan. Hindi po makatuluan ng dalawang pagpasdan sa ating mga kasama na mahayag doon sa Ampatuan na Mindanao. Ito po yung Maginoo Massacre ang naglagay sa Pilipinas parang isa sa pinaka-delikadong bansa para sa mga journalist. Ano ba? Dapat ang mga mahayag ay malaya. Malaya ang nakakapagsabi ng katotohanan. Ngunit ang gobyernong ito, para maging tayo, Ang mismo, kumitibil sa kalayaan ngayon. Kasama natin dito ngayon ang ating mga kababayang katutubo mula sa Mindanao. Wala si isa sa ating laban para sa ating mga karapatan. Mula sa College University of the Philippines ang punong mga miyembro nito sa buong bansa na nagpapahayag na katotohanan at isip ng mga mamamayan ay sumusuporta sa laban ng mga katutubo
para sa kanilang upang at karapatan sa sarili pagkapasya. Ayun lang po at magandang umaga.